Nung bata pa po tayo, kapag first week ng klase, kadalasan nagsusuot tayo ng name tag. Di ba? Bakit? Para alam ng mga tao kung sino ka. Para may pagkakakilanlan sa'yo, alam nila yung pangalan mo. Ngayon po, pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Epiphany o pagpapakita ng Panginoon o ang pagpapakilala sa Panginoon. Kasi nalaman natin kung sino siya dahil sa mga regalo na dinala sa kanya ng mga pantas. Una, ginto. Bakit ginto? Kasi ginto, hari lang ang gumagamit kasi sobrang mahal. Pinapakita na hari si Jesus. Sunod, insenso. Kasi ang insenso, sinusunog lang para sa Diyos. Pinapakita na Diyos si Jesus. At pangatlo, mira. Ang mira po, kasi wala pang formalin nung panahon na yon, ang mira po ang pinapahid sa katawan ng patay para wag mangamoy. So doon pa lang pinakita na si Jesus mamamatay para sa atin. Pero kung iisipin natin, yung tatlong pantas, hindi naman sila Hudyo. Hindi nila alam ang pangako ng Mesiyas. Ang hinanap nga nila yung magiging hari. Pero nagpunta sila dahil siliwanag ng isang bituin. At ang ganda po ng sinabi ni Pope St. Leo the Great tungkol dito. Sabi niya, kapag ang tao nabubuhay sa kadiliman ng kasalanan, tapos nagkaroon ng liwanag, galaw ng Diyos yun. Ibig sabihin tayo, sa mga panahon na bigla na lang umaaliwalas ang pakiramdam sa gitna ng problema, sa panahon na nagkakatapang sa gitna ng takot, galaw ng Diyos yun. At kapag ang puso natin na asa dilim ay maliwanagan, dapat dalhin nun tayo sa pagsamba sa Diyos. At yung una nating hamon ngayon, lalo po at patapos na ang panahon ng Pasko, tanong natin sarili natin, nakikita ba natin ang liwanag ng Diyos sa buhay natin? At saan tayo dinadala ng liwanag na to? Kasi sana po bukod sa mga regalong natanggap natin, dapat mas maging aware tayo at matuto tayong magpasalamat sa mga pagkakataon na nagparamdam ang Diyos sa atin, na tunay nga natin siyang kasama. Mula sa maliliit na milagro ng buhay natin, hanggang sa mga kaibigan at pamilya natin na nakikilakbay at gumagabay sa atin, at sa mga biyaya na hanggang ngayon, hindi siya tumitigil ibigay sa atin. At sana yung ganong karanasan ng pagmamahal ng Diyos, payagan natin na dalhin tayo sa Diyos. Para po sa pagpayag natin na si Kristo na ang hari ng buhay natin, siya ang susundin natin, yun ang ginto na iaalay natin. Sa pagtanaw ng utang na loob sa Diyos, bilang pinagmulan ng lahat ng kabutihan, yun ang insensong iaalay natin. At ang mabuhay na alam natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos, yun ang mira na ialay natin kay Jesus. Sa totoo lang po ang tindi ng binigay sa atin ni Jesus. Kaya magtataka rin kayo sa reaksyon ni Herodes sa gospel natin ngayon. Di ba? Ano yung reaksyon ni Haring Herodes? Pinilit niyang alamin kung asan yung bata. Sinabi niya, bumalik sa kanya para makapagsamba siya kabatang Jesus. Pero sa totoo lang, ginawa niya yon kasi gusto niyang patayin ang batang Jesus. At nung hindi bumalik yung tatlong pantas, anong ginawa niya? Pinapatay niya lahat ng batang lalaki 2 years old pababa sa Bethlehem. At kung titingnan natin, ba't kaya nagkaganon si Herodes, no? Malamang sa malamang, kasi masyado na siyang nakapako sa kapangyarihan niya, sa yaman, sa luho, at ano pa mang meron siya. At sigurado na insecure siya bigla. Kasi nung sinabi na may batang ipapanganak na magiging hari ng buong Israel, na insecure siya, natakot siya, kasi bigla na lang pakiramdam niya, may aagaw ng kapangyarihan niya. Na insecure siya, kasi biglang may posibilidad na mawala sa kanya ang importante sa kanya. At nakakapagtaka at napaka-weird na insecure siya sa Diyos. At nung na-insecure siya sa Diyos, anong ginawa niya? Pinatay niya ang mga bata. Kaya ang weird, no? Na-insecure sa Diyos. Pero sana tanungin natin, baka naman sa tayo rin mismo nai-insecure sa Diyos. Nai-insecure ba tayo sa hamon ng Diyos kung paano tayo dapat mabuhay?
Medyo weird pakinggan. Pero isipin natin, anong reaksyon natin sa kaputihan at sa tawag maging mabuti? Nakakalungkot kasi yung iba, kapag masyado tayong nasanay na tayo yung tinitingala, kapag masyado tayong nasanay na tayo yung nilalapitan, pag meron ng ibang tumutulong, nagagalit tayo, nai-insecure tayo, at doon nag-uumpisa ang chismis, ang marites, ang paninira. Alam nyo, ang ganda-ganda sana kung wala tayong pake, kung tayo yung tinitingala. Ang ganda sana kung wala tayong pake, kung tayo yung pinapahalagahan, na masaya tayo, basta ang bawat isa na mamahal at napaglilingkuran. Tanong din natin, gaano tayo ka-attach sa kapangyarihan, pera at pagtingala sa atin ng ibang tao? Kasi baka doon na natin kinukuha yung halaga natin. Kung ganon, para tayong si Herodes, na gagawin ng lahat para hindi mawala ito sa atin. Tingnan natin ang buhay natin. Ano ba ang batayan natin sa desisyon natin? Kasi baka iniisip natin minsan, ang batayan natin, saan tayo mas kikita? Ang batayan natin, saan tayo masisikat? Ang batayan natin, ano ang makukuha natin? Kasi kung gano'n, nakakatakot. Nakakatakot kasi andun ka na sa daan para maging Herodes na wala nang pake kung ano gawin. Basta masaya ka sa katayuan mo at sa meron ka. Kaya sana po sa gospel natin ngayon, huwag tayo maging Herodes. Dapat maging parang bituin tayo. Umiilaw, nagdadala ng liwanag, pero nagtuturo papunta sa totoong liwanag kay Kristo. Kung babalikan natin ang kwento ng gospel natin ngayon, umiikot to sa main characters. Yung pantas, yung tatlong pantas, si Herodes, syempre si Jesus, si Maria at si Jose. Pero yung bituin, para lang siyang props, di ba? Parang props lang, isang maliit na ilaw na nagdala sa mga pantas patungo sa totoong ilaw kay Jesus. Sa first reading po, binanggit na may liwanag na babasag sa kadiliman ng Jerusalem. Kaya siya mismo magniningning para lahat magpuri sa Diyos. Sa second reading natin, binilin na lahat tayo ay kabahagi at kahati ni Jesus sa misyon niya. At anong makukuha natin galing dito? Simple lang. Dapat lahat tayo maging bituin na nagniningning dahil sa pagmamahal sa atin ni Jesus. Pero sa pagniningning natin, dapat tinuturo natin ang tunay na liwanag, si Jesus mismo. Kasi kung iisipin natin, lahat naman tayo may angking kabaitan, di ba? Lahat tayo may angking kagalingan. At sana nagpapadala tayo doon at nagagamit natin yun. Pero dapat sa pagmamahal at sa paglilingkod. At ang hamon, huwag tayo ang bida. Dapat ang dalhin natin ang tao sa tunay na pagmamahal sa Diyos. Sana hindi tayo katulad ng mga politiko. Di ba ang politiko? Kada lahat ng ginawa may mukha nila. Lahat ng ginawa, ultimong tolda na maliit may mukha. Na para bagang utang na loob pa natin sa kanila yung ginawa nila. Bilang magulang, bilang boss sa trabaho, sana hindi natin habulin na tumanaw ng utang na loob sa atin yung mga anak natin o yung kasama natin sa trabaho. Gawin natin lahat para ituro sila sa Diyos. Bilang kamag-anak, bilang mga ninong at ninang, sana wag natin isipin na matatatak sa inaanak natin yung mahal, gaano kamahal ang regalo natin. Iregalo natin sa kanila ang paggabay papunta sa Diyos. Bilang barkada, sana hindi natin isipin na dapat magmukha tayong magaling o maangas, na wala na tayong pake kung may natatapakan tayo. Kundi isipin natin paano dadalhin kay Jesus ang mga barkada natin. Dapat naman nagniningning tayo. Pero katulad ng isang bituin, katulad ng bituin, nung nangyari ang Epiphany, dapat si Kristo pa din ang tinuturo natin sa lahat ng relasyon natin sa kapwa natin. Ang isa pong santo na hindi ganun kakilala, pero ang tindi ng ginawa ay si Saint Anthony Mary Claret, dating obispo ng Cuba. Si Claret po, sa sobrang kabanalan niya, kapag nagmimisa siya, umiilaw yung dibdib niya. Lalo pag nagkomunyo na siya, umiilaw yung dibdib niya at lumulutang siya. Grabe yung pagmamahal niya sa mahihirap. Na kapag tagutom,
Binebenta niya yung ari-arian niya para may mabigay siya ng pagkain. At grabe po yung pagiging banal niya. Naglalakad na siya sa tubig, lumulutang siya sa ere kapag nagdadasal, at nakakapagpatigil siya ng lindol. Habang umaalog ang lupa, hinahawakan niya tumitigil ng lindol. Pero, never niyang hinangad na sumikat siya at siyang tingalain. Ang kanyang pinakasikat na sinabi, evangelize through all means possible. Kung sa Tagalog pa, ipakalat ang balita ni Kristo sa lahat ng paraang posible. Kung papansinin natin, malamang sa malamang ng panahon niya, dinudumog siya ng tao. Abasan ka naman nakita ng tao na kayang magpatigil ng lindol. Noong panahon niya, ang dami sigurado na humahanga sa kanya. Pero kahit gano'n anong asa isip niya, dalhin si Kristo sa lahat ng tao, sa lahat ng paraang posible. Hindi niya hinangad ang sarili niya. Mga kapatid, ngayon po pinagdiriwang natin ng Epiphany, ang pagpapakita, ang pagpapakilala ng Panginoon. Sana mag-umpisa na tayo na mabuhay sa liwanag ni Kristo para ang buhay natin mismo maging ginto, insenso at mira na inaalay sa Kanya. Sana maglingkod tayo ng walang inggit sa iba at mamuhay na ang liwanag natin ay ang tinuturo si Jesus at si Jesus lang. Si Jesus na totoong liwanag. Si Jesus ang Diyos na mahal na mahal na mahal ang bawat isa sa atin. Purihin si Jesucristo. May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace, where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo lahat. Mga kaparokya, mag-like and subscribe na po sa ating official YouTube channel www.youtube.com/hfbrojas at sa ating Facebook page www.facebook.com/hfbrojas at manatili nakatutok sa ating Facebook page para sa mga updates. Maraming salamat po mga kaparokya.